the real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po ang mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Acop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpuprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na nga po, huhubaran po ng maskara itong si Congressman Paduano na alam niyo naman laging galit na galit at lagi pong pinag-iinitan yung kanilang mga resource persons, especially pag ito pala ay mga uniform personnel, talagang gigil na gigil itong si Paduano. So ito pala si Paduano, dati po pala itong miyembro, pero base sa kanilang analisa dito, until now po pala is connected pa sa CPP-NPA itong si Paduano na mayroong alias na Garapati Luwalhati. So kung sila ay galit na galit doon sa mga screen name na nakita nila doon sa mga acknowledgement receipt tungkol dito kay Lamerigis Piatos, kay Kokoy Villamin, etong si Paduano pala ay gumagamit din pala ng alias sa katauhan ni Garapati Luwalhati. At kasama pala itong si Congressman Acop na base po sa mga banateros na to, nagpoprotekta dito kay Paduano. So ito, panoorin po natin itong paghubad nila sa maskara ni Congressman Acop at ni Congressman Paduano. So panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung paano nila hubaran ng maskara itong dalawang congressman na ito. Sorry ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP of 22 police ang namatay di umado doon sa kay Paduano na yun, sa issue nila. Iyon, isa pa yun. Yung drug war on drugs ni PRRD, katulad ng sinabi ng ng isang kongresista diyan na budol daw. At may malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Acop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Acop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yung hindi dinagdag niya. Sabi niya, ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. So it means sino to? Si Acop? Si Acop. It means to say ka, Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CPP-NPA. Kasi yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating pulis, parang ito yung salitain. Propaganda line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda na binibitbit ni Acop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahen ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Saan ba dati ito si Acop, kay Eric? Si Acop naman, sila ang enablers. Hindi yung sa PNP, naging CIS, CIDG, superintendent, naging commander ng CIDG, naging general, hindi ko alam kung nag-2-star general siya, pero ang alam ko, Brigadier General. Brigadier General. And then siya noon ay nag-resign sa panahon ni Ramos kasi itong Kuratong Baliling, na rub-out case na kanilang niratrat ang mga kriminal na ang may alaga, police din. So para mawala ang mga ebidensya, ang isa dyan senador involved, nagtumatakbo, yung author ng Joint Resolution in House Senate number 10. Kung bakit may liquidation by certification. Parang kilala ko yun, yung senador. buhok nun. Naniniwala ba kayo
sige. Mga partner, kayo ba ay naniniwala na kapag ka ang isang tao ay magaling magbintang, most likely siya yung tinuturo niya yung sarili niya. Totoo Sabi nga yan. niya, sa tuwing tumuturo ka ng isa, yung tatlong daliri nakaturo din Exactly. sa'yo. Tama. Kayo ba ay naniniwala dyan? Tama ka dyan, Boss Dada. At maganda yung tinura ninyo na binuksan nyo itong talakayan na ito. The real grand conspiracy to destroy the Filipino people and our country's democracy and to abuse the process of democratic institutions ay hindi po ang mga Duterte, kundi ang Kongreso na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Yun. And that is the truth. Sapagkat hindi po mamamayagpag itong sila Paduano, sila Acop, itong mga CPP, NPA party list, at ang iba pang mga kagrupo, mga hilaw na komunista, kung walang pumupundo, walang nagpoprotekta, walang kumukumpas, at walang nagdedirect. Yan. At meron akong kukwento. Ngayon daw, ang death anniversary ni Joe Masison. Oo, tama ka. December Saktong dating mo rin. 16. Yes. Ngayon. At Congratulations. Ay, happy anniversary, death anniversary. At malamang ngayon ang mga komunista Sorry. at ito po ay hindi po ito lingid sa kalaman ng taong bayan. Naglulupasay po ang mga komunista, ang mga nagpapakilalang hindi kami komunista, hindi kami NPA, nang mamatay si Joma, bumaha ang luha nila sa entablado sa UP sa pagbibigay ng parangal. At ngayong gabi, ang mga komunistang mga terorista na nagkukunwaring party list ay nandun, nagbibigay pugay sa 1-year death anniversary ni Joe Masison. Kaya pala may concert kagabi. Yes, sa Malacanang. Parang nagsabay-sabay na sila no? Parang may alliance talaga. Tama yung sinabi mo Oo, alyansa ito ng mga conspirators. Tama si Boss Daday. Yung nagtuturo na gumawa ng masama sa bansa na hindi naman tanggap ng taong bayan, ay siya ngayon ang nabubulgar na gumagawa ng pananabutahe upang magkagulo ang bansa, magkaroon ng mga hidwaan pang politika, lumala ang paglaganap ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya, at tumitingkad ang mga bangayan sa politika dahil silang may gawa. Bakit? Kapag nangyari po yan, mananatili po ang pagkontrol nila sa poder, at itong mga komunistang terorista ay mananatili po sila na sila ang magmamaniobra ng mga kaguluhan habang nagpapalakas ng armadong puwersa nila. So ulitin ko lang, Jay, Dada and Coach Oli and Master Judea, hindi sila isang grupo. Pero ang may pinakadelikado dyan na nasa bahagi ng alyansa ay ang CPP, NPA, NDF, sapagkat may armadong grupo. Yes. Ito si Paduano, hindi. Wala na siyang armado, pero siya ay bodyguard na at bata-bata na mga politiko, kagaya ng barkadahan nila ni Acop. At ang mga hilaw na komunista, pera at pondo ang nagpapagalaw sa kanila para maging bahagi ng sabotahe campaign. Nakakatakot pa dito, no? Hinahayaan ng gobyerno na mabuo at dumami sila dyan sa Kongreso. sa Kongreso. At hindi lang sa Congress, may mga iba pa dyan sa iba't ibang panig ng government. Na samantalang, noon nawala naman yan at tinugis nga yung mga yan, nagkaubos-ubos. Pero ngayon sila pa ang mga may kapangyarihan na magpakontem sa isang attorney, Isa pa yan. magpakontem sa isang PNP, Sa isang general. sa isang general na samantalang gumawa or naging bayani ng bayan natin, naging inilaan ng buhay para sa bayan natin. Nakakalungkot lang isipin na bakit pinagbigyan ng pagkakataon ng presidente at lalo na ng speaker na makagalaw yung mga makakaliwa na yan. Which brings to the question ngayon, Coach Oli, and Master Judea and Boss Dada, ang binanggit ang tinura ni Jay. Ito ba si Karapali Luwalhati o si Paduano ay absuelto na sa mga kasong kriminal na isinampa sa kanya? Walang record kung na-dismiss o hindi. Yan ay tanong natin. Tanong ito Tanong natin. At kagaya ng tanong kung may 1.8 billion ba talaga. Delikado tayo dyan, Eric. Easy. Ano pa yun? With kapag galit ka pa daw, additional, 500K. Boss Dada, magandang tanongin ito sapagkat ang mga pinatay nila ng mga sundalo at pulis, ang sabi ni Major General Orlando De Leon, Marines, sabi niya, sorry for the word, in English please, kasi may mga nanonood na hindi naman marunong kaagad sa English. So, i-translate ko, inihian. No? Umiihi si Paduano sa puntod at libing.
ng mga bayaning totoong nagtanggol ng demokrasya, mga pulis at sundalo, sapagkat ang pinakulong niya, PMA Class 1988 yan. Nako. So ang word na ginamit ni Major General Orlando De Leon, retired Marines, Oo. Paduano is making a feast, piecing on. Iniihian niya ang puntod ng mga bayaning sundalo at pulis na pinagpapatay nila. That is a very strong message Ay, grabe. coming from retired Major General Orlando De Leon. At nakakabahala yan sapagkat sino po ang nagkakanlong kay Paduano aside kay Akop at sa Congress? Ano po mga krimen niya? Mga pinagpapatay nila, pinag-ambush nila. Nagpasori ba ito? Na-absuelto ba ito? Na-amnesty ba ito? These are gray area. 22 PNP, 22 police ang namatay, di umado doon sa kay Paduano sa issue nila. Iyon, isa pa yon. At ang daming pinatay ng NPA nung nasa NPA pa siya at nung nasa RPA-ABB sila na dapat mapanagot siya. Lalo na ito pati si Franz Castro. Dahil under appeal siya, samantalang si Pastor Kibuloy ay hindi convicted, may kaso lang, hindi makalabas. At ang mga ministro ng KOGC. Samantalang itong convicted criminal sa Toro Campo and Franz Castro ay hindi nakukulong at si Paduano na most likely may mga pending criminal cases sa pagpatay sa mga pulis at sundalo, panununog at pangbobomba at hindi inilalantad ng gobyerno ngayon, sino ang kadler niya? Hindi kaya ka Eric may ex-deal tong mga to? Most likely. Diba? Most likely. Sinong Kadler? No, sinong kanyang maliban sa kay Martin Romualdez, sa House Speaker at kay Akop, sino ang nag-handle sa kanya? Pwede ba ito? Nagtatanong na ngayon ng taong bayan. At ang challenge ngayon sa mga retired and active military officers, napakalinaw po ng napakasakit at puno ng emosyon na inihayag ni PMA Class 1982 at retired Marine Major General Orlando De Leon, inihihian po at binabastos ni Paduano ang libingan at puntod ng mga totoong bayaning mga pulis at sundalo sa kanyang pagpapakulong at pag-abuso sa poder, Boss Dada. Question. May question lang ako kay Ka Eric since na-discuss naman natin itong issue ng mga makakaliwa na sa gobyerno. Meron kasing nagsabi sa akin na isang PMAer na retired na ito daw si General Browner at saka itong si Teddy Bagilat na kilala mo naman siguro yan kung ano din ang affiliation ni Teddy Bagilat. Sila daw ay magpinsan. Totoo ba na magpinsan yung dalawa? Hindi ko ma-confirm, Boss Dada, but may possibility na may bloodline kasi ang mga Browner nag-migrate yan mula sa Amerika, ang kanilang mga ancestry, at nag-settle sa Cordillera. So most likely, there is a high possibility na may bloodline. Si Titi Bagilat, bagamat hindi CPP, NPA, NDF, hilaw na komunista ang barkada niya, like sila Hontiveros, at sila De Lima dyan, yung Akbayan Group, malapit siya. Pero tama naman na binabanggit ni Brother Boss Dada, na bagamat hilaw na komunista, kaliwa pa rin ang orientation. Wala lang silang direktang armado. So is there a possibility na may bloodline connection sa Chief of Staff? There is a possibility. But on the question of professional integrity of the Chief of Staff, ni General Browner, nasa sa kanya yan para kanyang patunayan na hindi siya maapektuhan ng bloodline or political influence sa mga pamilya na kanyang kalinya sa kanyang bloodline, like itong kung possibility na may connection siya kay former Congressman Teddy Bagilat, na isang mga agitator din, kalinya ng mga hilaw na komunista, dapat patunayan niya ito. At lalo na pong binabanggit, this is a big challenge for him to speak up as a Chief of Staff. Yes. Ahayaan mo ba na insultuhin ang Philippine Military Academy at ang mga graduates nito ng isang mamamatay tao? Totoo naman mamatay tao ito talaga ang grupo nila Paduano. Diyan din ako nanggaling ang kaibahan naming dalawa. Wala akong kaso na inaharap tungkol dyan at ako po yumakap sa batas at nagpailalim sa gobyerno. Ito hindi malinaw eh. Sino ang nag-handle sa kanya? Aside sa Congress na pinoprotektahan siya at ng kanyang late benefactor at protector na si former Assemblyman or Congressman Danding Kuhangko na wala na ngayon, sino pa sa gobyerno ngayon ni Marcos ang nagpo-protect sa kanya? So ibig sabihin, kayo So, malinaw po na mukhang totoo nga sinasabi nila na ang ating gobyerno ngayon is napasok na ng mga makakaliwa. Kasi kung mapapansin nyo nga naman,